US President Trump, mga tol, winarningan ang China tungkol dito sa usapin ng Taiwan. Huwag niyong sasakupin ng Taiwan. Panoorin natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ang ating panonoorin ay mula rito sa first post. Sabi rito sa title, Trump warns China over potential Taiwan invasion days after meeting Xi Jinping. So pagkatapos nila magkamayan, pagkatapos sabihin ni Trump na great relationship with Xi Jinping, mga tol, eto na. Lumabas ang warning ng ni Trump sa China over potential Taiwan invasion. Well, panoorin natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag niyong kalimutan mag-follow and like, no? Pasensya na ulit sa mga pro-China dyan. At baka hindi nyo magustuhan. Alright, no, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. We begin with the latest from the United States. Days after meeting Chinese President Xi Jinping in South Korea, President Donald Trump sent a clear warning to Beijing. Trump said that China understands the consequences if it attempts to invade Taiwan. Sabing ganun ni Trump, no, naiintindihan daw o nauunawaan daw ng China ang consequences kapag ipinilit nila o kapag ginawa nilang sakupin etong Taiwan. Hindi natin alam, mga tol, kung ano ang ibig sabihin dyan ni Trump. Kung ang ibig niya bang sabihin re-responde sila, maikipaglaban sila sa China kung sakasakali. Well, marami kasing ibig sabihin. Pwedeng dagdagan nila yung sanctions, tariff o kung ano man. Hindi naman siguro actual na gera, mga tol, no? Pero maraming ibig sabihin yun. At sabi nga ganun ni Trump, nauunawaan daw ng China ang consequences kung sakaling sakupin nila ang Taiwan. The president, however, did not spell out what those consequences might be. Trump said China would not attempt any military move on Taiwan, at least not while he's president. He has openly said, and his people have openly said at meetings, we would never do anything while President Trump is president because they know the consequences. Yan sabi ni US President Trump in an interview with CBS News, sabing ganon. And he, Xi Jinping, sabing ganon, has openly said, sinabi daw ni Xi Jinping and his people have openly said at meetings, kasama na yung mga tauhan niya, we would never do anything while President Trump is president. Wala daw silang gagawin kahit ano habang si Trump ang presidente. Because they know the consequences. Alam nila, mga kapatid, kung ano yung consequences. Yun nga lang, hindi nabanggit kasi rito kung ano yung consequences na yun. Tulad nga nung sinabi ko, hindi naman to nangangahulugang gera agad, okay? Hindi naman to nangangahulugan na military action agad o terahin agad sila ng Amerika. Marami kasi. Pwedeng taripa, pwedeng sanctions. Maraming mga bagay na pwedeng mangyari. The US president made these comments days after the high-stakes US-China talks in South Korea, presided over by Trump and Xi themselves. The two sides discussed trade and regional security issues. They even agreed to a rare earths trade deal. But Taiwan did not come up in their talks. In his recent interview, Trump again confirmed that Xi never mentioned Taiwan during their meeting. Okay, so habang nagmi-meeting sila o during sa meeting nila, never daw na-mention o never nabanggit etong Taiwan. When asked whether the US would deploy troops if China invaded Taiwan, Trump did not specify a plan of action. His response, and I quote, "We'll find out if it happens." Trump's latest warning underscores the high-stakes nature of Taiwan's status as one of the most sensitive flashpoints in US-China relations. Actually, sensitive talaga, lalo-lalo na ang China kapag usaping Taiwan. May mga bumibisita nga lang dyan na mga delegado mula sa Amerika. Nagsasagawa agad sila ng ng mga military drills nila, mga tol. Sensitive sila kapag pinag-uusapan talaga Taiwan. Kasi para sa kanila, mga tol, pinipigilan yung kanilang karapatan na makuha ulit yung mismong bansa nila. Kasi nga, di ba, ang Taiwan, para sa kanila, is part yan ng kanilang bansa. Well, hindi naman tayo tumututol doon, no? Wala naman tayong pakialam doon, mga kapatid, no? Ang sa atin lang, sana hindi yan mauwi.
sa gera o hindi yan mauwi doon sa labanan talaga kasi madadamay at madadamay ang Pilipinas dahil nga napakalapit natin sa kanila. At the same time, may mga base militar ang Amerika dito na pwede nila maging puntirya dahil nga iniisip nila baka makialam ang Amerika kapag sinalakay nila ang Taiwan. Kaya nga mga tol, noon pa, matagal na nilang pinagpaplanuhan at pinagbabalakan etong Taiwan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila magawa. Hindi natin alam mga tol kung ano ang pamamaraan pero ang sinabi na nga ng China dapat by the year 2027 is napasa kamay na nila o nagkaroon na ng reunification, sabi nga ganun. China claims Taiwan as its own territory and does not rule out using force to bring the self-governed island under its control. The US, while maintaining formal ties with Beijing, is also bound by the 1979 Taiwan Relations Act. Under this, Washington is committed to provide Taiwan with arms to ensure its defense. The US is Taiwan's key supplier of weapons for its defense. These weapons regularly feature in the island's annual defense drills, aimed to prepare its people against a possible Chinese attack. Mga tangke ng Amerika, no? Taiwan shows off US tanks during military drills. Alam nyo, meron pa ngang isang ulat Pinamamadali ng Amerika yung production ng isang fighter jets nila para daw sa Taiwan Eto, panoorin natin mga tol. Ito mga kapatid, mula rito sa Net25. Sabi rito, US pinabibilis ang production ng F-16V fighter jets para sa Taiwan. Ipapadala nila to sa Taiwan, no? Panoorin natin. Pinabibilis ng Estados Unidos ang produksyon ng F-16V fighter jets na nakatakdang ipadala sa Taiwan. Ayon sa ulat ng Taiwanese National Ministry of Defense, ang 66 na F-16V fighter jets na inaasahang maipapadala ng US sa dulo ng 2026 ay naantala dahil sa paglipat ng produksyon na planta at pagkaantala ng supply ng ibang parte. Upang mapabilis ang produksyon, kinumpirma ng Lockheed Martin na nagtatrabaho ng tig-20 oras kada araw ang kanilang kumpanya upang maihatid sa nakatakdang petsa ang naturang order. Gayon din ay inaasahan din ng Taiwan ang pagdating ng iba pa nilang sandata katulad ng MK-48 torpedoes at AGM-15-4C glide bombs. Kamakailan lamang ay dumating na ang HIMARS rocket systems na binili ng Taiwan. Kita nyo mga tol, bumili ang Taiwan sa Estados Unidos ng mga fighter jets, HIMARS, diba? So pinabibilis ng Estados Unidos yung production para ma-deliver na agad dito sa Taiwan. No, Siyempre, pwede tayo mag-isip na bakit kaya pinabibilis to ng Amerika dahil ba sabi ni Pete Hegseth, imminent. Ibig sabihin malapit na dahil napapansin nila na talagang lumalala ang tensyon at tumitindi ang banta ng China dito sa Taiwan. Pero ang sabi nga kanina ni Trump, di ba? Openly said daw ni Xi Jinping na wala silang gagawin na kahit ano, no? Dito sa Taiwan habang presidente pa si Trump. Pero ang tanong, pwede bang panghawakan ni Trump yung pahayag ng China, no? Yan ang tanong. Kaya nga eto mga kapatid, makikita nyo rin sa kilos ng Amerika na hindi sila nagtitiwala doon sa sinasabi ng China kasi pinabibilis nga nila yung production para maipadala na agad sa Taiwan. Habang nagsusumikap ang Taiwan at Estados Unidos na tapusin ang mga order ng armas, ay malinaw na nasa gitna ang isla ng isang kritikal na yugto sa seguridad. Kasunod ito ng matinding pagtanggi ni Taiwanese President Lai Ching-te sa panibagong panawagan ng China na ipasailalim ang isla sa sistemang One Country, Two Systems at iginiit na mananatiling malaya at demokratiko ang Taiwan. So yun ang gusto nga mangyari ng China, no? One country, two systems, no? O sige, mananatili kayong demokrasya. No, mananatili kayong demokrasya, hindi kayo komunista. Pero mapapailalim kayo sa China. Ayaw pumayag nito ni Lai Ching-te doon sa gusto ng China. Pero niyo mga kapatid, tulad nga ng sinabi natin sa CCP, kung kaya nilang manalo ng walang gera, gagawin nila mga tol. Diba? Medyo mas okay na yon kaysa magkaroon talaga ng banggaan ng puwersa sa puwersa kasi marami talagang masasaktan at mapapahamak. 各位弟兄姐妹，
强调，我们强化国防是为了保家卫国，维持台海和平稳定。因为只有实力才可以带来真和。Peace can only be achieved through strength. Sabing ganun, peace can only be achieved through strength. Signing a peace agreement does not guarantee peace. Accepting the aggressor's claims and abandoning sovereignty certainly cannot achieve peace. Sabing ganun. Sana ganyan din ang paninindigan ng ating mga mambabatas dito. Peace through strength. At kapag inaccept natin ang aggressor's claim, diba? Kapag inaccept natin yon, abandoning sovereignty certainly cannot achieve peace. Yun ang sinabi mismo ni Lai Ching-te. Diba? Napakalinaw mga tol. Sana ganun din. Ganun din yung paninindigan ng ibang mga mambabatas natin dito mga tol. Na tila ba gusto na lang nilang para magkaroon daw ng kapayapaan, wag na tayong gumiit pa rito sa China, di ba? Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lai na tanging lakas at kahandaan sa depensa ang makapagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ang pahayag ay tugon sa mas matinding tono ng Beijing ngayong linggo matapos ideklarang hindi nito isasantabi ang paggamit ng puwersas laban sa Taiwan. We firmly oppose annexation, aggression, and the forced advancement of unification. Gusto kasi silang gawing annex We reject one country, two systems because we will forever uphold our free and democratic constitutional system. We uphold the principle that the Republic of China and the People's Republic of China are not subordinate to each other. We insist that Taiwan sovereignty must not be violated or... Hindi na natin nabasa. So mga kapatid, eto, malinaw, no? Sana ganun din yung paninindigan ng ating bansa. No? Sana ganun din ang paninindigan ng bawat isa. Yung pagkakaisa mga tol. Ang problema nga, tulad nung napag-usapan natin kanina, di ba? Dun sa ibang reaction video natin. Merong mga pakawalaan China rito sa Pilipinas Sabi nga, kaysa bumili daw ng sabi nung pinapanood natin, kaysa bumili ng mga fighter jet na nagkakahalagang 5 million, di bibili na lang nila ng mga taong mag-e-echo, no, sa kanilang mga naratibo para piliting baguhin yung pag-iisip ng mga mamamayang Pilipino. Ano sa tingin ninyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.